What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. May bagong atakdog na naman ang mga bangag, mga kababayan. At itago natin sa pangalang Yusek Claire Castro. Nako naman po. Paano ba naman kasi mga kababayan, dito sa video na ito kitang-kita na mukhang walang alam, no? Kamukha ni Bongit, itong itinalaga niya. At ang malala pa doon, puro bira siya sa mga Duterte, pero mali naman ang mga impormasyon na kanya natanggap. Hay nako, kung kaya hindi maiwasang pagtawanan ng mga netizen, itong bagong inupo ni Junior na si Yusek Castro. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, kung kaya naman ang wika ng taong bayan, mix and match talaga silang dalawa ni Bongit. Nakala mo kung sinong matalinong nagsasalita sa harap ng media, nagmumukhang tanga dahil sa mali-maling impormasyon na kanilang winiwika. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Bumalik na yung droga sa Davao, Cebu, Manila. Okay? Kasi napaka-importante maunawaan natin yan. When you say Davao, it's not the city, it's the entire region. When you say Cebu, it's not just Cebu City, yung entire Cebu. Magulo yan eh. Kahit nga ako dati, hindi ko maintindihan niya kasi pupunta ako, lalapag ako sa Cebu, tapos Cebu, di ba, yung airplano. Sa pagdating doon, di naman pala Cebu yun. Hindi Cebu City. Basta, may something na. Pero when you say Cebu, yung buong ano nila, malaki ho yun. Pag sinabi mo rin Manila, ang ibig di sabihin po niya, Metro Manila. Hindi lamang po yung Manila City. Kasi ang tinutukoy niya dito, lumala na yung pangkalahatang droga. O yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Tingnan mo ang intindi ni Claire. Claire, umayos ka Claire ha? Dami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Tingnan mo yung sagot niya ha? Tingnan mo. Alam mo na ito ay isang attack dog. May action po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Kita mo halatang halata na galit siya kay Duterte. Siguro ang assignment niya, basta banatan mo ng banata ng Duterte ha. Banatan mo lang sila ng banatan ha. Huwag kang bibitaw ha. Yan ang assignment mo, kaya ka namin inilagay dyan para banatan ng mga Duterte ha. Huwag mo bibitawan yan. Huwag mo bibitawan. Eto. Sige. Tuloy natin. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga... Grabe, akala ko malala na si Gadon. Meron pa palang sumunod sa kanya. Ang bihira, oo. Ang pinag-uusapan, yung paglala ng droga sa bansa, including Davao, Cebu as a whole, Davao as a whole, at Manila as a whole. Biglang ang punta mo sa Davao City. Di ba sabi niya, di ba sa Davao yan? Isa pa, ipapakita ko sa iyo ha. Hindi lang sa Davao yan tinutukoy mo. Ano ba naman to, madam? Ang sakit mo talaga sa bangs. Hindi ha, ito, papakita ko sa inyo ha. Para lang maintindihan ninyo. Ito, ayan, ayan. Ayan yung sinasabi niya kasing sa Davao eh. Ang hindi niya naintindihan, Davao del Norte yan. Davao del Norte yan. At pag ibinaba mo, ayan Panabo City, Davao del Norte. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na palala ang droga, 44 million na. Mantakin mo, 44 million yan ha. Hindi ordinaryo yan. Hindi ho yan na basta-basta. So ano ibig sabihin yan? Yan ho yung sinasabing lumalala na. Bigla ka napunta sa Davao City. Kailan pa napunta ang Davao City sa Davao del Norte? Oh my golly, Miss Claire, what is happening to you? As early as now, you are spreading fake news. Di ba? Yan ang tinutukoy ng mga Duterte do sa speech niya. It's not Davao City. Ang Davao City maayos pa rin hanggang ngayon. Ewan ko sa iyo, ate. Ang kakasimula pa lang, nagpapakalat ka na ng fake news. Kinuha ka ba para maging propagandist ng gobyerno to? Atin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Ma'am, easy lang. Na-appoint na kayo. Bakit? Tatanggalin ka ba? Pagka sakaling hindi mo binanatan si Duterte? O dahil talagang feel na feel mo lang banatan si Duterte, yan ang dahilan kaya ka na-appoint. So, paninindigan mo na. Yusek,
kakapanumpanin pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo... Okay naman yun. Okay naman yun. Kung ito'y para sa katotohanan, okay lang na ilaban. Pero mag-research. Para hindi ko tayo nagmumukhang tanga. Mag-research po tayo. Kasi pinagtatawanan kayo ng netizen. Yan ang problema. Pinagtatawanan kayo ng mga netizen. Tingnan niyo yung mga comment doon sa social media. Tawan-taho ang mga netizen, no? Sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take Pati pananalita, kuwang-kuwa kay Junior ah. Mix and match nga talaga kayo. Parehas na mga bangag. this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala. Ikaw nga ang nagpakakalat eh. Ang sinasabi ng mga Duterte, di Pangulong Duterte, Davao eh. Asahol, Davao del Norte. Hindi ho Davao City. Ano ba? Yan yung tinutukoy niya itong recent na shabu na nahuli tapos sasabihin mo ngayon Davao City. Sino nagpapakalat ng fake news? Pambira ka naman oh. Ano ba yung tapos sinasabi mo to boost the economy kaya nagbenta ng gold reserve. Nag-boost ba yung economy? Ha? Pakisagot ako. Ayan oh. Para lang sa kaalaman mo, nag-boost ba economy? 2 beses na miss ang target. Ayan na, nakasulat na nga. PH miss economic growth. Target for second straight year. Pangalawa na yan. Asan na nagbusa economy? Na sinasabi mo? Wala. Ibig sabihin, nagpapakalat ka ng fake news. Sige, gawin natin formal. Ha? Ano yun? Disinformation. Yan. Di ba? Bira ka talaga, madam. Kawawang bayan sa'yo. Kawawa talaga. Ewan ko ba, bakit dinagdag ka pa? Kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Parang hindi ito no? Press secretary o press officer. Yan ang tawag sa kanya, press officer. Parang hindi to Yusik, Parang lang siyang vlogger na kasama niya yung mga vlogger na mga tanso. Parang ganun lang siya umasta. Ang bira ka, oo. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's a government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment po. So si Atty. Panelo yung nagsabi na biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the God deserves. Hindi niya kasi masagot. Alam mo kung bakit? Kasi nagmagaling ka, madam. Hindi mo napanood yung entire speech ni PRRD. The entire speech of PRRD is not just about the gold. As a matter of fact, mas marami pa siyang i-discuss or more time i-discuss niya yung ibang bagay compared sa sinasabi mong gold. Dinaanan lang niya yung gold. Tapos sasabihin mo, ang topic dito gold eh. Anong gold? Hindi gold lang. Ang sinasabi nga dito, di ba? Ito ang administrasyon na to, diktador. Yan ang pinakapunto ni Pangulong Duterte, buong speech niya dyan sa Cebu eh. Diktador, babagsak ang ekonomiya. Hindi ho yung gold, dinaanan lang niya yun. Ngayon, hindi mo masagot yung sinasabi ni Panelo. Biglang, ang usapan dito, di ba, gold? Franz Castro, ikaw ba yan? Hindi, totoo. Franz Castro, ikaw yan. Gago! Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Anong Yung baguhin? issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Tingnan mo, hindi mo nga masagot yung kay OJC. Kasi bakit to? Ito ha. Madam, ipapaliwanag ko sa'yo. The whole speech of PRRD is, sabi niya, merong tendency si Marcos na maging diktador at magpatuloy at mag-declare ng martial law at magpatuloy sa kanyang pamamahala. Bakit? May sign of dictatorship si Marcos. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte.
Ang sabi naman ni Panelo, tinanong siya, why do you say that there is a sign of dictatorship kay Marcos? Ang sagot ni Panelo, one, yung ginawa sa KOJC, that is overkill. That is beyond the law. Why kamo? Dapat ang search warrant. Remember, hindi warrant ang ano doon, warrant of arrest. Ang pinakita ni pangalan nito ni Torre. Okay? Pero anong ginawa nila? Sinearch nila yung entire KOJC including yung simbahan, which is a violation in our law. Mag-Google ka kung hindi mo alam yun. Hindi pa pwede. And search warrant, kung meron man. Okay? Ang search warrant, very particular yan kung ano hinahanap. Itanong mo din. Kung siguro naman may kilala kang pulis, may kilala kang abogado. Ewan ko nga, abogado ka, hindi mo alam eh. Dapat ang search warrant, very specific. Ano yung hinahanap? Hindi pa pwedeng, sabi nga nila, parang fishing expedition na, hindi, basta may hinahanap kami, maghahanap kami ng illegal. Hindi pa pwede yun. Kailangan specific yan. Saan nakalagay? Ganon ang search warrant. Specific yung hinahanap. Kunwari, baril, kailangan may model. Hindi ho yun pwedeng, basta may hinahanap kaming mga baril. Basta may hinahanap kaming ganito. Hindi ho pwedeng ganon. So, yung ginawa sa KOJC, it's a sign of dictatorship kasi hindi sinunod ang batas. Tama, mali. Yun ang sinasabi ni Panelo. Pangalawa, okay? Ate, makinig ka na lang sa akin siguro para matuto ka. Pangalawa, yung SMNI. Remember, may batas na. Kaya nga may franchise ng SMNI. Ano ang ginawa ng gobyernong ito? Ang ginawa ng gobyernong ito ay kahit may franchise, pinasuspinde sa NTC na hindi tama at illegal yun. Dapat may panahon lang. Kuwari, iniimbestigahan. Hanggang ngayon, extended po ang suspension ng SMNI. Walang valid reason for suspension. Saan ka nakakita? Parang ang nangyari, nawalan sila ng franchise which is illegal. Bakit? Ang franchise ay batas. Kaya nga kinukuha yan sa Kamara eh. It is a law. Therefore, we need a law para mawala yun. Hindi nga tinanggal yun. Hindi nga tinanggalan ng franchise kasi bawal nga. Ano ginawa? Dinaan. Saan? Sa maling paraan. Pinasuspinde sa NTC. Anong tawag mo doon? Dictatorship. Yun ang tinatanong sa'yo na hindi mo alam tapos babalik ka sa gold. Ano to? Pag hindi mo alam, gold. Bakit? Yun lang ba ang nabasa mo sa briefer nyo? Gold. Kaya hindi mo masagot yan? Papagalitan siguro yung media nagtanong yan. Bakit yung tinatanong yan? Hindi kasama yan sa question and answer Di ba? Binigyan na kayo ng question? Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na wala. Hindi lang huyang gold reserve nga. Basihan. Pakulit-ulit ka? Sakit mo sa bang talaga? Bagay na maging Atak Dogby Jr. Parehas na mga bangag. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.